May gloves pang suot yan, pero ginaginaw pa rin. Hi guys, I'm getting ready now to go to work. Nagsuot ako ng long sleeve kasi sobrang lamig na sa labas. Negative, na siya, negative 1. So, pati yung baba ko guys. Double suot. Kasi nga, pinapasok ng lamig habang nasa labas ako. So, alis na tayo guys. Bye. Mag-iot pa tayo ng jacket. Grabe yung pinayat ko. May doble na yung natin. So, pasok na tayo. Bus is coming. Bus is coming. Hi there. Grabe ang lamig. Doble na yung damit ko. Doble na yung pantalon ko. Ano ba yan? Wait lang, tawid tayo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nahabol ko. Grabe ang lamig guys. Doble, tatlo na yung suot kong damit. May long sleeve, may uniform, house ito jacket. Tapos pantalon ko. Doble din. Yung pang winter pero pasok pa rin yung lamig. Ano? Oh my God, grabe ang lamig. Negative 1 pa lang yan. Dito na ako sa work. May duty today. Finish na yung 2 days off. So duty ko ngayon is 11 ng gabi. See you guys. Lamig-lamig. May gloves pang suot yan pero ginaginaw pa rin. Good morning world. Oh my God, katatapos lang ng duty ko. Tingnan nyo, na-surprise ako paglabas ko. Fogging talaga dito. Oh my God. Halos hindi ko na makita yung daan sa sobrang fogging. Naglalakad ako ngayon guys. Naginom ako ng chai. Pampainit habang naglalakad. Yan. So, time check dito guys. Sa Canada is 7 AM. Pero tingnan nyo naman yung paligid guys. Oh my God. I feel cough. That's why I drink tea. See guys, nakikita nyo naman yan. Sus, may gulay. Tawid na muna ako din sa kabila. Yan. Nakago, nakakawak naman siya eh. Kaya, nag-ano ako ng tea. Namiss ko yung tea sa Dubai. So, yung isang kasamahan kong Indian, ginawa niya ako ng tea kaninang madaling araw. So, sabi ko, ito na lagi iinumin ko. Yan. So, press natin tong tawiran. Sana makahabol ako sa bus na papunta sa station. Diyos ko, grabe. Ang talaga, ang fog. My God. Grabe talaga. Sobrang dark pa ng place. So, yun nga. Patawid ako. Hindi ko na videohan eh. Patawid ako. Nakago naman yung walk. So, nag-walk ako patawid. May isang sasakyan na na gustong dumaan dun sa dinadaanan ko. Muntik na ako mabangga. Tiningnan ko ng masama. Sabi ko, hindi pa nga nakago eh. Aanuhin niya pa ako. Sa sobrang dilim na talaga ng kalsada. Kaya siguro hindi nila nakikita. So, kailangan ko talaga mag-antay ng bus guys. Hindi ako pwedeng maglakad kasi nga sobrang dilim ng paligid at baka mamaya mabangga na talaga ako ng sasakyan. No, wala akong sobrang dark talaga ng place. Fogging na fogging talaga. Kahit magsalita ako umuusok. So, 7 AM madilim pa talaga. Sugatan ako. Kung hindi ka masugatan, sabi nga nila, hindi ka matututo. So, timing natuto ako kagabi. Tinanong ako kaninang umaga ng yung
naka-duty kung marunong ba daw ako nun. Sabi ko, wow, very good daw ako. Buti lang talaga. Kagabi ko lang natutunan yun. Yung pag-adjust ng mga sauce na yan. At kanina naayos ko. Kaya lang nasugatan ako, lakas ng dugo kanina guys. So yan itong daliri Pero okay lang. Part of job yan guys, para madali tayo matuto. Kung hindi ka nga masaktan, hindi ka daw matututo. Sabi nga nila. may hugot. Ngayon kabababa lang natin guys ng bus. Tingnan mo talaga yung paligid doon. Napaka talaga yung ang dilim talaga puro usok. Fogging talaga siya. Parang feeling ko nasa ako, taas ng bundok ba. Grabe yung ito guys yung buhay sa Canada. Pagod, kakasugat na yung kamay, sakit yung paa, puyat. Pero nakaya ko naman lahat ng trabaho. Wala namang trabaho na hindi nakakaya. Salamat lang ako at may mga kasama ako sa work na talagang loves nila ako. Binibigyan nila ako ng nagbabaon sila. Kanina kagabi binigyan nila ako ng barbecue, pork barbecue tsaka rice. Kaya nagkumain ako mga 15 minutes, bumalik agad ako kasi sobrang busy, daming customer pagka ganitong holiday, long weekend ngayon. So hindi na ako nagtagal ng break. Kami naman lahat ganon, except sa mga kasama namin ng mga ibang nationality. Nag-ano talaga yan sila ng nila, pahinga. Talagang kung ilang oras yung pahinga, hindi mo sila yan madadaya. Ayan, papunta na tayo sa train station. Sunog na dito. Ay, may sunog. Ito pala ang sunog. Sunog ang basurahan. Kaya pala may sunog. Ayan, kabababa ko lang ng bus guys. Grabe, fogging dito. Talaga napakalamig. Hindi ako nakapagsuot ng gloves, ng freeze yung aking kamay. Hindi ako makapag-video. So mga 5 minutes walking lang to papunta sa aking inuwian. Grabe, ganito pala talaga dito. Wala pang snow to pero grabe yung lamig. Parang nasa loob ako ng freezer. Hindi nyo na makikita guys yung bahay. Diba? Nagsishik yung aking kamay. Ayun nga guys, ngayon naghinto na yung Canada sa pagtanggap ng mga tourist dito. Ininto na nila. At yung mga TFW, after nila matapos ng contract, uuwi na sila sa kanilang mga bansa. So, ngayon marami ngayon ditong naghihirap. Ay, nag-snow yung mga halaman. Nag-ice na snow pala. Ngayon, marami ditong nahihirapan, lalo yung mga ibang nationality na dumating dito. Hindi na nakapaghanap ng trabaho kasi nga hininto na ng Canada yung pagbigay ng work permit at pagtanggap ng mga tourist dito. So luckily lang talaga at nakapasok tayo in God's plan talaga na dumating ako dito. After kung dumating mga
dumating din yung working visa ko dun. Tapos naminto na yung pagtanggap nila ng mga tourist na pumapasok sa Canada. Kasi ang dami na talaga dito guys ng population ngayon dito sa Canada. Ngayon. So bakit kaya may sasakyan dun sa harapan? Grabe talagang paging guys. Oh. Paging na paging guys. Oh. Diba? So sa mga nagtatanong sa akin, yan po yung aking pagkakaalam lang na wala na talaga ngayon na maibigay yung Canada ng mga kumbaga hindi na tumatanggap ng Canada ng tourist na pumapasok dito sa Canada. Wala na, hininto na nila guys. Pati yung working permit wala na. So marami ngayon dito sa Canada na problema kung paano sila makakuha ng work permit. So, dasal lang talaga tayo sa bahay. Nasa bahay na tayo.